Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Enero. Kahapon pala nagkamali ako ng sambit 16 pala kahapon. Ngayon ay 17. Ah, Araw po ngayon ng Sabado. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:23 ng umaga. Sabado po at medyo late ako. Ngayon, nais ko po mag-vlog patungkol po dito sa pagtatanggol ni Robin Hood Padilla kay Bato de la Rosa. Ang title ko po ay Bakit Pinagtatanggol si Bato ni Robin Padilla. Yan po ang title ko. Ang sagot ko dyan ay parehas kasi sila na bunga o produkto ng Smartmatic. Parehas sila. Ako hanggang ngayon nagtataka ako bakit naging number 1 senator yan eh. Yan si Robin Hood Padilla at saka ito si Bato de la Rosa. Bakit nanalo pa ito? Pero wala na tayong magagawa dyan kasi nga ang bumibilang ng boto ay machine. Machine po. Hindi po tao ang bumibilang. At napakadali pong i-manipulate ng machine. Ilang tao lang ang mag-manipulate yan eh. Ulitin ko lang parehas kasi sila bunga o produkto. Sila ay produkto ng Smartmatic. Nung una, nanalo yan si Bato 2019. Nakaupo na yan si Duterte 2016 nanalo si Duterte. Pero palagay ko walang dayaan doon o hindi malawak ang dayaan noong 2016. Nakaupo pa si Pinoy, hindi ba? Nakaupo pa si Pinoy. Ngayon ay sa palagay ko okay pa yung resulta. Yung resulta po ng eleksyon pwede pa yung mga nanalo na senador. Pwede pa yun. Pwede pa silang manalo o pwede pa silang ibinuto ng mga tao. Pero noong 2019, ayan na po ang problema hindi ba? Nasiro po Nasiro ang 8 diretso. At yan ay noong 2022 ay nag-number 1 po ang si 2022 po yan si Robin Hood Padilla na hindi ko sukat akalain yan. Bakit ang Pilipino bubuto ng ganyan, hindi ba? Sa pagkasenador. Yan po hindi ba? Ngayon, ito si Bato de la Rosa, mas lalong hindi ko na ini-expect ito na mananalo nung nakaraan, nung 2025. Pati yan si Bongo, pati si Amy Marcos, lalo na si Marcolita. Hindi ko ini-expect na mananalo yan. Tanungin niyo po ako bakit. Kasi may pinagbabasihan po ako Maalala niyo po yung impeachment trial ni Erap Estrada na kung saan yung 3 senador tinandaan ng mga tao yan. 3 senador na bumoto not to open the second envelope. Hindi nila pinayagan. Ang tawag sa kanila ay Craven 11
10 lang yung bumoto to open. Nanalo. Ngayon, nakita ng mga tao na sumayaw si Kwan, nagjig, si Orita, si Aquino Orita, si Kwan naman, si Kusiting naman, Nikki Kusiting, ngumisi. At saka ito naman si Tatad ay napakayabang. Let us divide the house, sabi niya. Sa isip-isip ko, nung pinapanood ko yun, how can you divide the house na walang kwenta ang pag-uusapan? Yung pinag-uusapan dyan to open and not to, or not to open the second envelope ay walang kwenta po yan eh. Siyempre ang mga tao gusto makita talaga. Pwede silang buboto, ang karapatan lang nilang bumoto to acquit or to i-guilty, to convict, to acquit or to convict. Dalawa lang ang pagbubutuhan nila doon sa bagay na pwede nilang pronounce guilty or not guilty. Pero sumobra nga ang ang kapangyarihan ayan nga, hindi na sila ibinuto ng mga tao. Nung nangandidato sila, humihingi sila ng tawad sa tao, humihingi sila, nagsisi sila, umiiyak sila, napatawarin sila, hindi sila ibinuto ng mga tao. At hangga po sa pagko-congressman, hindi po nanalo na yan 3. Sa Quezon City, si Kusiting si Kwan naman, sa bandang Kwan yan. Aywan ko kung Valenzuela o ano bang Kwan yun? Basta dyan, sa banda dyan, si Oreta. Si Oreta. Malapit sa Valenzuela yan At saka si Kwan naman ay talagang hindi na nanalo. Si Tatad, si Francisco Tatad. Pero po noon, ang bumibilang po ng boto, tao. Tao po ang bumibilang Pero sa ngayon, ang bumibilang po ng boto ay machine. Wala na tayong magagawa dyan. Lalo na kung malalakas ang loob nung mag-manipulate, malamang ay kutsaba ang China dyan o galing ng China o technology ng China o may training sa China, malakas ang loob nila, mamatay man, patay kung patay, gagawin nila yan. At ayan na nga pati itong pati itong 2025 election nung nakaraan, nanalo po yan si Bato Nagtataka ako bakit nanalo yan. Ay presidente na si Marcos dyan. Ayan na nga napakahirap. Napakahirap talaga kung ang bibilang ng boto ay machine. 2025, opo, yan po ang pinapapanhik ko sa inyo na sa susunod na eleksyon, dapat ilaban na ng mga tao ang bibilang ng boto ay tao, manumano na. Every precinct, yan, bibilangin ng mga tao. At kung mayroon na record sa presinto, recorded na screenshot na, alam na ng mga tao, at binilang ng mga tao, pwede nang isend sa pamamagitan ng electronic file. Pwede na yun. Ganun sana. Pero nga ay wala Walang lalaban Walang mag-testify na may dayaan o walang dayaan. Kasi nga hindi niya binilang Pero kung sa precinct level, doon sa presinto, nakita ng mga tao na ito ang resulta niya, nabilang nila,
nasaksihan nila, na isulat nila sa bulletin board, ay may lalaban na magpatotoo. Pero sa ngayon wala eh. Kasi nga hindi nila binilang eh. Kahit na nga yung Board of Canvasser eh. Anong alam nila dyan? Anong alam nila kung dinadaya na? Hindi ba? Wala silang alam ah. Kaya nga po sa ibang bansa, ayaw na nila yan. Yang vote counting machine. Hindi na nila pinapairil yan kasi nga labag yan sa batas. Ang nakasaad po ay kailangan transparent ang lahat-lahat, ang pagboto o ang pagbilang ng boto. Kailangan transparent. Ay ang bibilang ng boto ay machine, ay hindi natin alam kung kinalikot nila yan o binago nila yan o sa transmission lang ay dadayain nila. Ay wala kang record dun sa nangyari sa precinct level, hindi ba? Kaya nilang dayain at malalakas ang loob. At yung ang sinabi ko, kung sino ang malakas ang loob, patay kung patay. Kahit mamatay siya eh. Kung babayaran naman siya ng bilyon, hindi ba? May pira naman siya. Ipamana niya sa mga kamag-anak niya. Ganun lang po yan eh. At yun ang sinasabi ko, walang mag-testify na ito ang bilang ng boto. Kasi nga walang record eh. Yan ang sinasabi ko. Ulitin ko lang nagtataka ako bakit nanalo yan sila Marcolita. Si Marcolita kulilat yan sa survey. At hindi ko inaasahan na mananalo yan. Si Bongo, anong pinaggagawa niyan? Nakikita po ng tao yan na sila ay senador lang ni Duterte. Ang pinaglalaban yan ay si Duterte o yung kapakanan ni Duterte. Bakit ibubuto ng tao yan? Hindi ba? Ay i-plus pa natin yung lahat na ata ng kamag-anak niya ay nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Hindi ba? Bilyon. Ay ito si Bato de la Rosa ay nagtatago. Bakit mo ayan na nga wala namang mga kwintang tao yan eh. Wala mga kwintang tao, hindi haharapin ang responsibilidad. Wala silang responsibility. Ayaw nilang responsibility. Kaya nga hinahanap na siya eh. Magtatatlong buwan na po yan eh. Na hindi po mapasok sa Senado kasi nga takot. Ngayon, ang Biblia po, napakalinaw po ng sinasabi. Hindi po ako ang Biblia. The wicked flee when no one pursue him, but the innocent is as bold as the lion. Yan po. Sa iba, the guilty flee or the wicked flee when no one pursue him. Ayan lang ang ginagawa niya ngayon. Kasi sa damdamin niya o sa kalooban niya, guilty siya eh. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Biblia po. Hindi po korte ang nagsasabi niyan. Wala pang ang desisyon eh. Pero sa sarili niya at hindi natin maaalis yan. Kasi nga, salita po ng Panginoon yan eh. Sinong lalaban dyan? Wala. Ay ang gumawa sa atin ay Panginoon. Alam niya, talastas ng Panginoon, ano ang nature natin. The guilty plea when no one pursue him. At ayan na nga, 3 buwan na ata eh. Nagtatago eh. Tapos dinidipinsahan nito ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Dinidipinsahan niya. Ano ang sabi niya? Magaling daw ito si Bato de la Rosa. Ay kung magaling yan, ay bakit nagtatago? Hindi daw siya senador ng Senate building. Oo nga, hindi. Ay sino ba ang senador ng Senate building? Wala nang sasabi diyan, ikaw lang. Senador siya ng mga tao, dapat harapin niya ang mga tao, hinahanap siya ng mga tao. Hindi ba? Aywan ko ito si Robin Hood Padilla kung ano-ano ang pinagsasabi. Pero hindi ko na po tatalakayin yan kasi nga, ang dami nang tumatalakay po eh. Napakarami ng vloggers o mga
doon sa mga comments, doon sa mga kwan, ang dami na nagsasabi ay walang kwintang tao yan si Bato de la Rosa. O bakit niya tatakasan ang responsibility niya? Hindi ba? Pumatay sila ng mga tao. Ay dapat harapin niya. At dapat ipaliwanag niya, oo, pumatay ako para gumanda ang Pilipinas. O, ganun kasi ganun ang sinasabi nila eh. Ay bakit ngayon? Tingnan natin ngayon kung i-honor yan ng buong daigdig. Hindi ba? Tingnan natin kung makakakuha siya ng suporta sa ibang mga tao o sa ibang bansa o sabihin niya na pumatay kami ng mga tao para gaganda ang bansa. Pero nga, ay ang sinasabi ko po mga kababayan, mga minamahal, pinatay na po ng Diyos ang lahat ng tao noon. Naiwan lang ang 8 katao lang ang naiwan noong panahon ni Noah. Oh, maniwala man kayo sa hindi, ay nakasulat po yan eh. Pinatay dahil sa kasamaan ng tao. Dahil, ang nakasulat po, yung mga tao is continually anong nakasulat? Yung intention at saka yung mga imagination of a man is evil continually. Ayan po. Ang nakita po ng Panginoon eh. Oh, and God decided to blot out human being from the face of the earth. But Noah find favor in the eyes of God. Yun lang ang natira. Ang tanong ko po sa inyo, 8 kaluluwa lang ang natira. Gumanda ba? Gumanda ba ang Pilipinas? Nawala ba yung korupsyon? Hindi eh. Kaya yung solusyon ni Bato de la Rosa at saka ni Duterte, hindi uobra yan. Kahit patayin na niya ang kalahati ng mga Pilipino. Pinatay na nga noon ang mga tao eh. Oh, gumanda ba ang Pilipinas? Nawala ba yung korupsyon? Hindi eh. Naandun sa puso. Kaya kahit patayin niya yung 30,000, kung aywan ko kung 38,000 ang napatay nila ng mga adik daw, o 38,000 ang pinatay nila, doblehin pa niya. O, hindi gaganda ang Pilipinas kasi may ipapanganak na naman eh. At yung imagination at saka yung intention ng baban, parihas yan. Nung simula pa. Ngayon, ang ginawa na lang ng Panginoon, ang ginawa po ng Panginoon na solusyon ay binabaan ang edad ng tao. Ginawa na lang 120 years ang edad ng tao. Ayan nga, sila Moses, 120 na lang yan. Oh, pero ngayon ay mababa pa. Bihira nang umaabot ng 100 years. Kasi nga, kasama yan sa solusyon ng Diyos. Huwag nang patagalin ang tao kasi nga masama. Mamamatay na sa cancer, ganyan. Mamamatay na sa kung ano, sari-saring sakit, hindi ba? O sa kinakain, yung kinakain natin siguro ngayon, puro na pesticide eh. O, kaya ganun. Pero, ay, ano ang solusyon nila Duterte noon? At ito nga, ang implementor ay ito si Kwan. Kasangga niya yan, si Bato de la Rosa. Patayin ang mga adik para gumanda ang Pilipinas. Gumanda ba? Ay ito nga, bilyon na ang kinukurap ng mga Kwan eh. Ng mga congressman at saka, naku po, hindi ba? Hindi po gaganda. Hindi po gaganda. Iisa lang ang paraan dyan. Kung makasumpong ka ng favor sa Panginoon kasi babaguhin ka niya eh. Mawawala yung intention mo at saka yung imagination ng heart mo na puro kalukuhan. Hindi ba?
Puro kalokohan. Ay nakita nga po ng Panginoon yan eh. All the intent and imagination of a man is evil continually. Yun po ang nakasulat dun sa Genesis 6, chapter 6. Kaya niya ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. Oh, hindi ba? Oh, tapos ngayon ang sasabihin ay hindi niya maikatuwiran yan na papatayin niya mga tao para gumanda ang Pilipinas. Hindi eh, kaya nga nagtatago siya. At yan ngayon ang ginagawa ni Robin Padilla ay dinidipinsahan niya, pero wala eh. Wala eh. At ito nga ang isang reason dyan, magkakasama sila eh. Nanalo lang sila sa Smartmatic. At mali po yan. Mali po yan na ang bibilang ng boto ay Smartmatic. Mali po yan. Ito po ang isa na lang ang ibibigay ko sa inyo. Pero ang buong Biblia po hanggang dito kay Jesus Christ, ang sinasabi, yung may mga tainga makinig. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero ito Jeremiah 5:21. Hear this, you foolish and senseless people, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Ayan po, ang tawag po ng Panginoon doon sa mga tao na hindi nakakakita pero may mata. Yan po ang nangyari sa eleksyon eh. May mata tayo, hindi naman natin nabasa ano ba yung isinulat. Sino ba ang binoto? Kahit na blacken man lang sana, dapat nakikita. Ay hindi eh. Pinalitan lang vote counting machine. Kaya nga po, ang tao, maraming haka yan eh. Maraming haka, pero karamihan dyan mali. Opo, ang haka ng tao noon, mag-vote counting machine na tayo para wala ng dayaan. Maalala nyo po? Kasi nga, dagdag bawas noon eh. Kasi yung bandang Mindanao, parating nadadaya dyan. Yung bandang Mindanao. Diyan nga naglaban si Coco Pimentel at saka si Kwan eh. Yung isa? Yung naging presidente rin ng Senado. Sino ba yun? Nag-giveaway yun eh. Hindi ko na maalala. Ayan, ang sabi nila, vote counting machine na lang ang bibilang para walang dayaan. Ay ito nga wholesale na ang dayaan eh. At saka, hindi nyo ba napansin yung quality ng mga senador natin, pati ang mga kongresista, wala ng kwenta. 2.5 na. Magpapasahod ka ng ganyan kay Bato de la Rosa at kay Robin Hood Padilla na walang ginagawa sa Senado? Hindi ba? Magpapasahod ka ng ganyan? Ang estimate na gastos sa kanila, pati yun sa mga kwan nila, yung mga staff nila dyan, kung siguro may mga 20 na staff yan o hanggang 50 eh. Ay 5 million a month. Hindi ba? Ay sila ata mga 300,000 na eh. Ay yung mga staff pa nila dyan. Mga 20 o 30. Yung iba siguro malalaki ang mga kwan nila, mga yung binibigay na committee ay umaabot siguro ng 50 yan. Mayroon pa sa iba yan kasi nagre-research yan eh. Mga attorney, di ba? Mga researcher. Ay babayad ka sa ganyan, ay wala namang ginagawa, hindi ba? Balita kahapon, nakita ko 10 daw eh, na anak ni Bato eh, nagtatrabaho sa Senado eh. Naku po, hindi ba? At may isang kapatid, hindi ba? Ayan po eh, hindi ba? Tapos siya, nagtatago, hindi ba? Ay walang natin kung anong mangyari dyan. Pero that is another topic. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Hear this, you foolish and senseless people. Ang tawag po ng Panginoon sa ay foolish at saka senseless. Ang ibig sabihin ng senseless, wala pong intelligence. Ayan po who have eyes but
do not see. O may mata man, hindi naman ginamit. O who have ears but do not hear. May tainga nga, pero hindi naman ginagamit. Yan nga ang ginawa dyan sa eleksyon. Kasi nga, pinalitan ng vote counting machine. O, sa ibang bansa po, ayaw na yan. Kasi nga, paano mong ma-verify, hindi ba? O, paano mong, sino mag-testify na walang kaguluhan o walang dayaan? Hindi binilang eh. Hindi ba? At yun na nga ang sinasabi ko dito, kung sino ang mas malakas na loob, kung sino ang handang mamatay o magpakamatay o pumatay, siya ang mananalo dyan sa next election. Yan sa 2028. Ay ganun na talaga yan eh. Hindi ba? Yan ang mananalo dyan. Kung sino ang malakas ang loob, kung sino ang may kakayahan na patay kung patay, siya ang mananalo dyan. Mapa Marcos man yan o Duterte, kung hindi natin tatanggalin itong vote counting machine na ang bibilang. Ulitin ko lang anong pong sinasabi ng Panginoon? You foolish and senseless people who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Ayan po ang ginagamit ang ginagawa sa atin ng vote counting machine. Ginagawa po tayong luko-luko at saka walang walang intelligence. Ayan po. At si Jesus Christ ay parating sinasabi yan eh, those who have ears, let them hear. Parati pong ganyan yan. Ay bakit dito sa eleksyon ay hindi natin ginagamit ang ating tainga? Alam nyo po, ikikwento ko lang po bata pa ako, ay nanonood na ako ng pagbilang sa presinto. Nanonood na kami. May bumabasa, doon sa likod ng bumabasa, may checker. Kung tama yung binabasa niya. Ganun po pero isisigaw yung pangalan. Tapos iiskuran doon sa bulletin board. Iiskuran yan. O doon sa Manila paper, iiskuran. Ganun po yan. Nabasa, narinig, at nakita mo na iniiskuran. Ganun po dati. Ay ngayon, wala na yun eh. Kaya nga, tama ang sabi ng Panginoon, may tainga kayo, hindi nyo naman ginamit eh. You are a foolish people and no intelligence. Ay bakit? Ay dahil nga doon sa panukala, hindi ba? Panukala na gamitin na natin. Ang gamitin na natin ay ang vote counting machine para wala ng dayaan. Nagawa ba? Hindi. Mas wholesale pa ngayon ang iyang pagkuan sa eleksyon. Kita mo naman, hindi ba? Number 1, si Robin Hood Padilla. Bakit mo ibubuto yung ganyan? Bakit mo pasasahurin yung ganyan? Pati mga staff yan, hindi ba? Walang kwenta. Hindi ba? Ay naimbul pa nga yan sa kwan eh. Hindi ba? Yung balita noon na naku po. Staff ba niya yun? Yung may droga? Oo, yung si kwan, yung kwan, yung artista, staff niya yun, ni Robin Hood Padilla, na, ayaw ko kung totoo yun, na nagdodroga. Artista yun eh, yung babae. Nadia Montenegro, na asawa ata niyang asistyo na. Ayan po eh, anong gagawin niyan? Puro kalukuhan yan. Kasi nga hindi naman sila ibinuto. Yan po ang nilalaban ko dito. Hindi sila ibinuto. Ay saan sila magkuhan ng kwan nila? Tanaw ng utang na loob. At doon sa nagloko niyan, si Duterte. Hindi ba? Niloko niya yung eleksyon. Pero alam ko, pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya po yan. Kasi wala na tayo magawa eh. Wala na eh, ay naandyan na, ay nakaupo na sila. Hawak nila lahat, hindi ba? Pero may Diyos po eh. May makapangyarihang Diyos. At kung may nakiusap sa Diyos, ako pinapakiusap ko po eh. Alam ko, niloko kako yan, ni Duterte yan.
pero parusahan mo sila, Panginoon. Ayan po. Ay aywan ko kung didingin ako ng Panginoon, pero tuloy po ako na nananalangin eh. Parusahan mo sila po, Panginoon. Ha? Ay bakit? Ay ayan nga pinapasahod ng 5 bilyon ay sa isang buwan, kasama na yung mga staff niya. Ay yung mga staff niya, mga kamag-anak niya yan eh. Kaibigan, kamag-anak, kakilala, ayan po eh. Hindi ba? 6 years po yan. Hindi ba? Ayan, yan po ang nilalakad ko po dito, at kulang po tayo sa oras, nililimit ko lang na less than 30 minutes po, at dalahin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay nananalahin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.